iyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa pag-welcome sa kasama natin dito sa sanktuaryo, si Father Jackson Duong, OFM, at si Brothers Joms Novilla and Isaac Ralios. Welcome po kayo, Father and Brothers, sa Quiapo Community. Salamat po sa inyong pagsama sa banal na misa. Upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kikapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang ginagawa sa amin ay patawarin kami, at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag sa amin. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa amin inilalaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mo ring kasalo sa pagkakaloob mo ng buhay sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng ulap at kinausap nga si Moises. Ang 70 matatanda ay binahaginan niya ng Espiritu, tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag noon, ngunit hindi na nila inulit. May naiwang 2 matandang lalaki sa kampamento. Eldad ang pangalan ng isa at yoong isa na may Medad. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunpaman, binahaginan din sila ng Espiritu ng Panginoon. Kaya sila'y nagpahayag na roon. Nakita pala kay Moises ang isang binata at patakbo itong nagpunta. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun at katulong ni Moises, bakit din niyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto ko ngang maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas
ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod ay mayroong gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa gawa niyang hindi angkop, kaya ako ay iligtas sa lihim na gawang buktot. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang lingkod mo ay iligtas sa hayag na kasalanan, at huwag mong itutulot na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na wala ng kapintasan. Ako'y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapigatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng tanga ang inyong mga damit. Kinain na ng kalawang ang inyong ginto at pilak, at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na uubos sa inyong laman. Yan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi ninyo ibinigay sa mga gumapas sa inyong bukirin. Umabot sa langit sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat, ang mga hinaing na mga ani na inyong inapi. Nagpakalayaw kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang mga matuwid. Hindi sila lumaban sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpabalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo,
at pinakbalawan namin sabagat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang magbawalan sabagat walang taong matabos gumawa ng kababalakhan sa bangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sabagat ang hindi laban sa ating ay banik sa ating. Sinasabi ko sa inyo, sinuman magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo ay tiyak na gagamtimbalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingan, bato sa leeg at itapon sa dagat kaya maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, butulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng buntol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, butulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng puntol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang bumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulak ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uot na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magaling na magtagalog si Father, ano? Vietnamese siya, kaya ganoon, ano? Kaya medyo may accent ang kanyang pagbabasa. Pero naintindihan ko, ano? Naintindihan niyo ba? Naintindihan niyo po? O, yun, naintindihan. Mabuti. O. Mas malinaw pa nga kaysa do sa dati ko napakinggan, ano? Ito rin yung pagbasa, pero hindi naman ngayon, ano? Pagkakabasa ni Joan kanina, malinaw din eh. Meron kasi ditong ano, kakainin na raw ng tanga. ng tanga. Pero, tanga. Ang pagkakabasa ni Joan, tanga. Tama yun, ano? Pero meron ako dating narinig, kinakain na raw ng tanga ang mga kayamanan. Tanga lang siya, ano? Pero hindi naman nangangain. Ang nangangain, yung insekto na kumakain ng mga kahoy, ano, yung mga ganon. Parang mga wood-eating insects, yung mga ganyan. So ngayon po ay 26th Sunday in Ordinary Time at National Seafarers Day din po ngayon. Ibig sabihin, ipinagdarasal natin ang mga naghahanap buhay at ang kanilang hanap buhay ay nasa karagatan, ano? Yung mga naglalakbay sa karagatan, mga seaman, mga nasa barko, nasa bangka, at maging yung mga nasa offshore na mga oil rigs. Hindi umaandar pero nasa gitna ng karagatan, naghuhukay o kumuha sila ng langis. Ano? Okay.
Inclusivity po ang pagpapahalagang tinetema ng ating mga pagbasa sa kabuuan. Inclusivity. Kabaligtaran po ito ng exclusivity. Ang exclusivity po ay tayo-tayo lang, ganun po yun. Sila-sila lang. Samantalang ang inclusivity, tayong lahat dapat. Ganon ang inclusivity. So ito po ang malinaw nating nakita sa attitude ni Moises sa unang pagbasa. Hindi po niya sinarili ang leadership sa bayang pinili. Binigyang pagkakataon din po niya ang ibang may ganito ring kaloob para sa ikabubuti ng mas nakararami. Hindi ba't mas kalugod-lugod sa puso ang may katuwang kang namumuno sa pagsasakatuparan ng kalooban ng Diyos? Di ba? Mas malungkot siguro kung mag-isa ka lang. Magtataka ka, ginagawa ko pa ba ang kalooban ng Diyos pag mag-isa na lang ako dito? Sa paglilingkod na ito? Sila po, pare-pareho po silang binahaginan ng Espiritu ng Panginoon. Yun nga lang dalawa, ay talagang medyo maedad na siguro. Kaya hindi na nakasama sa 70. Baka masyadong active ang ministry noong 70 at yung dalawa hindi na nila kaya. Pero pare-pareho po silang pinagkalooban ng Espiritu ng Panginoon, kaya hindi po itinuring ni Moises na competitor sina Eldad at Medad. Ayun na ho. Sa halip na competitor, ang turing sa kanila ni Moises ay kakampi, nakiki-cooperate sa paglilingkod sa Diyos. Mga stakeholders, mga katuwang. Sa likod naman ng pagtalakay ni Apostol Santiago tungkol sa mapaniil na paraan ng pagkakamal ng kayamanan, nakita po natin ang kanyang pagpapahalaga sa mga mahihina. Kung inyong maalala, noong isang linggo, ang sabi natin mula sa mga virtues, ang tetemahin natin sa mga susunod na mga pagninilay na tayo ang sama-sama, mga pagpapahalaga, mga values. Para po kay Apostol Santiago, at harinawang para din sa atin, hindi po makatarungang magkamit ng kayamanan at the expense of others or by exploiting the weak. Tandaan po nating umaabot sa pagdinig, pandinig pala, hindi pagdinig. Umaabot sa pandinig ng Diyos ang hinaing ng mga inaapi. Napakaganda ng pagkakasabi ni Apostol Santiago rito. Yun daw kanilang daing, they cry out to heaven. Yung mga upa o yung mga sweldo na dapat ibigay, na hindi ibinigay, ay nagre-reklamo at ang kanilang reklamo nakakarating sa langit. At alam naman natin na ang Diyos ay nakikinig, lalo na sa hinaing ng mga inaapi. Dahil ang Diyos po ng pag-ibig at kapayapaan ay Diyos din na hukom, Diyos ng katarungan. Aanihin po ng mga mapagsamantala ang bunga ng kanilang kabuktutan. Sa Ebanghelyo po, maliwanag kay Jesus at ito rin ang kanyang ipinaliwanag sa mga alagad na sino mang hindi laban sa kanila ay panig sa kanila. Kakampi pong maituturing ang gumagawa ng ministeryo sa kanyang pangalan, hindi man nila sila kasamahan. Ito rin nawa ang attitude natin. Sa mga hindi Katoliko,
na tumatawag din sa Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Well, hindi naman po natin ma-expect na ito rin ang magiging attitude nila sa atin. Pero ang pwede po nating pagtrabahuhan ay ang ating sarili kung saan dapat magsimula ang pagbabago. Binigyang din po ni Jesus ang isang napakahalagang gesture of hospitality o yung pag-reach out sa iba. Ang sabi po niya, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Kung paanong aanihin ng mga mapagsamantala ang bunga ng kanilang kabuktutan, aanihin din po naman ng mga matuwid ang bunga ng kanilang kabutihan. Higit po nating makikilala ang ating sarili at ang ating kapwa, kabilang man sila sa atin o hindi, kung titingnan po natin ang bunga ng ating mga ginagawa. Si Ivy tumatango, tsaka si Joanne. Agree sila. Ibig sabihin, naniniwala sila na ang sukatan ng kabutihan ng ating mga ginagawa ay makikita natin sa bunga ng ating mga ginagawa. At dito, mahalaga pong maintindihan natin kung paano tayo humahatol. Naku, humahatol. Di ba, Father, masama ang paghatol? Araw-araw naman, mga kapatid, mga kadiboto, at mga kapwa peregrino, may karugtong ng isa pa, di ba? Kadiboto, parokyano, peregrino. Tandaan po natin na bago tayo pumili at magdesisyon sa ating mga ginagawa araw-araw, nahaharap tayo sa paghatol. Kung alin ang ating pipiliin at kung ano ang ating gagawin. So, sa ano po natin ibinabatay ang ating judgment? Sa relative po ba? O sa transcendent? Relative at transcendent. Ano naman niyan, Father? Mga relative at mga transcendent na iyan? Kay Moises po natin tingnan, ano? Kung ang pinakinggan po ni Moises ay ang unang lumutang sa kanyang isip sa tanong niyang, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Pinroject niya lang. Ipinroject niya kay ano? Sino ba yung nagsabi? Ipinroject niya kay Joshua, kay Josue. Kasi ang tanong ni Josue, ganun, ano? Nagsumbong, meron daw nangangaral sa ngalan ng Diyos. Ang sagot ni Moises, nangangamba ka bang dahil sa kanilang ginagawa, ako ay mababawasan ng karangalan? Siya ang nakaisip noon. Yun nga ang unang niyang naisip. Ipinroject niya lang kay Josue, kay Josue. Ay kung yun ho ang kanya pinakinggan, ano po kaya ang magiging turing niya kina Eldad at Medad? Threat, di ba? Baka mas magaling pa sa akin itong dalawang matandang ito. Ma-dethrone pa ako. Matetreten siya. Pero naigpawan po niya ang relative na naisip niya. Siya kasi ang nakaisip, so relative, ano? Subjective. At na-transcend po niya ito. Ibig sabihin, he was able to go beyond it. Nalampasan niya, naigpawan niya. At ang dugtong po niya, mas gusto ko ngang maging propeta ang lahat. Di ba? Yun naman pala. So kung yun naman pala ang gusto niya, edi hindi naman pala threat yung dalawa.
Si Jesus sa Ebanghelyo, diretso na po siya siyempre sa transcendent. Dahil siya po mismo ay transcendent. Yun po ang kaibahan nila ni Moises. Ang agad po niyang sagot, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko, ang agad na magsasalita ng masama laban sa akin. So, kung hindi ka laban, ay di ka kampi. Tayo kaya, ano ba tayo? Kalaban ba tayo, kakampi? Magdesisyon tayo. Mabuti yung nakakapili, ano? Humatol tayo, mag-judge tayo. Kaya lang, ang problema, hindi naman natin gusto talaga na nagiging kalaban tayo. Bumabagsak tayo doon. Nahuhulog tayo doon. Ang nagagawa natin yung hindi niya gusto. Kaya kailangan natin ng kanyang tulong. Ang biyaya ng Espiritong Banal at ang presensya niya sa ating kalooban sa banal na Eucharistia. Ito rin nawa ang ating matutunan, mga minamahal kong kapatid. Sa tuwing nahaharap tayo sa pagpili at pagdedesisyon sa buhay. Lalo na po pag may nakakarating sa atin tungkol sa mga hindi natin kasamahan na gumagawa rin ng ating mga ginagawa. Pag meron tayong nakitang street preacher, may hawak na megaphone, nangangaral ng pagsisisi, repent, pangaral niya, parang si San Juan Bautista. Anong attitude natin? Magbubukas siya ng Biblia, magbabasa doon, aakyat sa bus, kakatok sa ating mga tahanan. Pero alam nyo, ang gusto ko sa ating mga Katoliko, very tolerant tayo sa ganun. Kahit na nakukulili na ang tainga natin sa bus, gusto natin sanang mapayapang biyahe, pero may nangangaral, makikinig pa rin tayo. Hindi tayo naggaganon. At nagbibigay pa ng love offering, tulong sa kanila. Pati doon sa mga street preachers. Very tolerant tayo sa ganun dahil naniniwala tayo na hindi sila kalaban, hindi sila competitors, sila ay mga cooperators at mga kakampi natin sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Bahala na sila kung yun din ang turing nila sa ating mga Katoliko. At harinawa, ito rin ang matutunan nating maging disposisyon kapag humahatol tayo, kapag kailangan nating magdesisyon sa buhay. Yung makalampas tayo sa sarili nating mga panuntunan at makaabot sa mabathalang pamamaraang ibinabahagi sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno sa isang inclusive na pakikilahok sa kaharian ng langit. Magsitayo na po ang lahat. Sabay-sabay po tayo sa bahaging ito, mga kapatid. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang paniniwala, lumapit po tayo sa mapagpala nating Ama upang matamo natin ang grasya tungo sa paglago sa buhay at pananampalataya. Ipanalangin po natin ang lahat ng ating mga kababayang migrante at manlalayag, sampu ng kanilang mga pamilya. At sa bawat panalangin ng atin pong tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang gabayan ng Espiritu Santo ang mga pinuno ng simbahan at ang Pontifical Council for the Apostleship of the See sa kanilang pagkalinga at pagbibigay suporta sa mga manlalayag. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pangalagaan nawa ng pamahalaan ang interes ng manggagawa at iba pang sektor ng lipunan nang walang pagkiling sa pagmumulitika. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makakita nawa ng pag-asa ang mga may sakit, mga nangungulila at mga biktima ng karahasan sa tulong ng pamayanan at pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Hilumi nawa ng Panginoon sa lalong madaling panahon ang mga kapatid naming may malubhang karamdaman. Makatagpo nawa sila ng pag-asa sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa binyag, minarapat mong kami maging mga anak mo. Patuloyin mo nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal naming Diyos, dinggin mo ang pagsusumamo ng iyong bayan. Tulungan mo kaming magdamayan sa pamamagitan ng pagbabahaginan upang maging ganap sa amin ang pag-ibig mo at ni Jesucristong anak mo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong ginapay at alak na mula sa'yo, muli haharin sa kabutihan ngunit natanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ang katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, linggabin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa bak-ibig, kaisa na Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kabarian. Alalahanin mo ring ang mga kabatik namin na himlay, nang may bakasan sila'y muling mabubuhay, gayon ding ang lahat ng mga bumanaw. Kawaan mo sila at patuloying sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at maging dabating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Behen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng buso niyang si San Jose, kaisa ng mga obosto, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kulugot-lugos sa iyo, may bakdiwan nawa naming ang bakbuburi sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama Ama namin, namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Yun na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyari at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang pag-asa at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, para mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, linaraman ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, linulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, linaraman ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, linulwalhati ka namin.